metro ng papaserong jeep. Nagbiting the red light, umano ang jeep noong lumiko ito sa Ortigas Avenue papasok ng Meralco Avenue, Pasig City pasado alas 8 kagabi. Naipit sa ilalim ng jeep na biyaheng Tanay Crossing ang biktimang si Julie Lielo, 24 years old. Kinailangan gamitan ng Barangay San Antonio Rescue ng inflatable rubber jack, ram jack at timber shoring wood na pangkalso sa jeep upang makuha lamang ang biktima sa ilalim ng jeep. Dead on arrival si Lielo sa ospital. Ang driver ng jeep at kasama nito agad tumakas. Nakilala ang driver na si Santos Bartolome sa pamamagitan ng naiwan niyang lisensya. Pinaghanap na sila ngayon ng mga otoridad. Rhea? Alright, maraming salamat. Jay Sabale. Sa mga magulang po dyan, pakigabayan lamang po ang inyong mga anak sa panonood. Tila pabata po ng pabata mga taong nahuhumaling sa paninigarilyo. Ang bata nga na nakilala ng GMA News, 7 taong gulang lang, pero lulong na agad sa naturang bisyo. Pero bagamat wala raw datos kung gaano karami ang mga batang naninigarilyo sa Pilipinas, aabot na raw sa 2 milyon ang mga nasa edad 13 hanggang 15 na naninigarilyo noong nakaraang taon. Ayon sa pag-aaral ng National Youth Commission, tumaas siya ng mahigit 44% mula noong 2007. Madali raw kasing makabili ng yosi, lalo na kung tingi. At kahit menor de edad ay binebentahan ng mga nagtitinda, kahit nalabag ito sa batas at may parusang hanggang 30 araw na pagkakakulong. Kaya naman ang Department of Health puspusan ng pagsusulong sa paglalagay ng graphic health warning sa mga kahan ng sigarilyo. Ang ilang grupo naman nais din taasan ng gobyerno ang sin tax upang mapamahal ang presyo ng sigarilyo at kumunti na ang mga maengganyong bumili nito. Kasi di ba inuutusan? Inuutusan talaga naman yun. Inuutusan ng mga magulang. Bili ka sigarilyo, di ba? Tsaka pa, maganda nga itaasan na lang yung sin tax. Kasi kita mo naman doon sa t-shirt pa lang ng bata eh. Di ba? Na mukhang lang siya, simpleng bata lang siya. Kumbaga hindi mayaman ang mga magulang niya. Pero imbis ako lang yung candy nga dapat pinambibili. Sigarilyo pinambibili. Mas mahal bata ang candy eh. Oo, ganun ba? Kung hindi tingi-tingi. Parang alam ko. 2 pesos na nga yung bubble gum na favorite ko. Dati nagulat ako kahapon na yung tartar. 2 pesos. Yung sigarilyo 2 pesos din. Mga ganun din. Sa stick. Pero kumbaga, yung priorities nila, kita mo naman simple na yung pamumuhay nang pupunta pa sa bisyo. So kung taasan mo, mahalan mo siya, yun lang mga nakakapagtrabaho, yun lang ang nakakapag-bisyo sana. Nabasa ko lang din yung sa Indonesia, di ba? Doon nag-umpisa yun yung nire-rehab na nila yung 2-year-old na bata. At okay na daw siya ngayon. Talaga, hindi na siya nilayo siya dun sa environment niya. O tumaba daw. O tumaba daw. Naglalaro talaga yung beses bata. nga may nakita ko. Ayun na, ang problema nila, pag binalik nila uli dun sa yung exposure niya, wala na. Kasama, nakita ko sa jeep, nakasabit pa ha? Nakasabit yung parang nagkukonduktor sa jeep. Mga 8 years old. Ganyan talaga. At yung hawak nila sa iyo. Oo, nakasabit na gano'n. Tapos gano'n pa. Sabi ko, parang gusto ko babaan. Dalhin mo sa DSWD. Para mapahiya. Pero siguro, no, pag bata ka rin, mas mabilis rin siguro yung rehab, no? Mas madali kang marirehab siguro, no? Kapag bata ka. So, at least kahit pa paano, yun yung good side. Basta maagapan mo rin, di ba? Pero sana talaga, hindi na humantong pa dun sa punto na makikita mo na silang palakad-lakad at nag-iwas sa daan, di ba? And that's illegal. Kasi nga 18 years old nga dapat. Yes. Sa ibang countries, hingan ka talaga ng ID. Bago din, bentahan. Sa atin, ilan? Oo nga. Kasi tingi-tingi. Over the sari-sari store, wala naman. At sa mga kapuso naman natin na mahilig gumamit ng mga produktong pampagwapo at pampalakas daw, makinig kayong mabuti. Sa isang pagsasaliksik na ginawa ng ilang eksperto sa Sweden, lumalabas na may masamang epekto raw ang ilang produkto sa pagkalalaki. Lumitaw na may halo raw na chemical na parabens na isang preservative at phthalates na pampalambot naman ng plastic. Ang ilang personal care products gaya ng mga panglinis sa katawan. Bukod daw sa mga produktong pampapogi, masama rin daw sa katawan ng mga produktong may halong endocrine disruptors chemical o EDCS, gaya ng heavy metal na lead at cadmium na makikita sa pintura, bisphenol A sa feeding bottles at non-phenol sa canned goods. Yan. Para sa mga kalalakihan, posible raw na magpaikli ito ng ari. Ay, kayo din. O di kaya naman ay magdulot ng impotence o pagkabaog. Sa mga kababaihan naman, pwede rin ito makapagpababa ng fertility at magkaroon ng mas malaking tsansa na magka-breast cancer. Kahit nga raw ang simpleng paggamit ng hairspray, ay,
maaari magdulot ng cancer o sexual problem balang araw. Ngayon wala na. Tubig na lang, tubig. Oo, tubig na lang. Oo, paulit-ulit na Nating tubig. ginagamit nila beer, kaya lang amoy chico tayo lahat sa umaga niya. Pero actually, di ba na-notice niya parang mas marami tayong mga kilalang tao na nahihirapan magkaroon ng baby. Diba? It's probably because of this, because of all the chemicals na everyday na Kasi na lang, no? Oo, everyday. Everyday ka nagagamit ng hairspray, di ba? Mabuti talaga short hair eh. Oo nga. Konting suklay-suklay lang. Yung mga organic, baby oil. Organic, Yes, baby oil. Siguro nga, now more than ever, marami naman kayong mga websites na pwedeng puntahan para you can see kung ano yung mga chemicals na dapat iniiwasan. And then, the usual, read the label. It doesn't just go for food, pero pati pala sa products. Kasi everyday mo siya ginagamit. So, cumulatively, through Parang the years. isang araw, mo nalalaman. kasi may nabasa ako yung baby product din eh. Isang ano ha, parang sikat na brand eh. Meron din pala. Meron din So, kami. ingat-ingat. Din. Sabi ko na ba, hindi na yata ito. Pagtanong na, di ba? Oo. Samantala, ito po, nitong mga nakalang araw ay naitala po ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila kung saan hindi po bababa sa 35 degrees Celsius. At alam niyo ba ha, na ang temperatura na yan ay kaya ng makapagprito ng itlog sa ilalim ng tirik na araw? Sa isang eksperimento na ginawa ng GMA News, ibinilad sa ilalim ng araw ang isang itlog at mapapansin, no, makalipas ng halos 15 minuto ay halos naluto na ang pula ng itlog at scrambled egg. At sinubukan din ang eksperimento sa isang lugar na walang ventilasyon tulad ng isang sasakyan kung saan ang temperatura pumalo na sa halos 50 degrees Celsius ang init. At wala pang 5 minuto ay naluto na rin ang itlog. At dahil sa eksperimentong ito, napatunayang delikado ang magbabad sa tindi ng sikat ng araw, lalo na sa mga bata at mga may edad na may sakit sa puso o high blood. Pati yung pananatili sa lugar na walang ventilasyon. Bukod sa dehydration, posible pang magka-heat stroke ang mga magbibilad sa araw. Yung nilutong Ito pala yun. Yung nilutong itlog, lasang goma lang. Oo, wag mo lang kakainin yung nilutong itlog. Eksperimento lang yun. Experimento lang yun, di mo sinabi doon yung lutuin na itlog, ha? Hindi, experimento Pero lang. minsan yung bagong pasok ka sa sasakyan, Ay, kailangan grabe. talaga pasingawin mo sila. Paras muna lahat ng bintana. Paglabas mo doon, para kang toasted bread. Toasted bread ka, may balisaw-saw ka ba? Ano ba naman ang balisaw-saw? Ano? Parang naiihigan, hindi maintindihan. Kailangan maintindihan si Dr. Tayag. Ano po ba talaga ang balisaw-saw? Ano ba nilalagyan ng asin sa pusod? Sabi daw. Ayaw ko lang narinig yun. Ang mga sanhi ng balisaw-saw, alamin po natin. Samantala, isang dump truck ang sumalpok sa isang SUV at isang bahay sa Pasig City. Sugatan ng driver at dalawa niyang anak na nagsisilbi niyang pahinante. Yan ang Ronda Report ni Isay Reyes. Isay. Isang dump truck na may kargang graba ang sumalpok sa isang Ford Escape at matapos bumangga doon ay dumiretso naman sa isang bahay. May isa ring tahian sa may Valle Verde, Pasig, pasado alas 4 na madaling araw. Pagmamayari daw ang bahay na ito ng isang Carmeli Bantog. Sugatan ng driver ng truck at dalawang anak nitong binatilyo na nagsisilbi ring pahinante nito. Mabuti na lang daw at walang tao sa bahagi ng bahay kung saan bumangga mismo ang truck. Ng mga oras na iyon kasi nasa taas daw ng bahay ang lahat ng tauhan ng tahian. Nagulat na lang daw sila ng biglang yumanig ang nasabing bahay. Ayon naman sa initial investigation, sa panayam daw ng traffic enforcers sa truck driver, hindi daw nito masabi kung siya ba ay nakatulog. Kaya bumangga siya sa kotse at kalaunan nga ay bumangga na rin sa bahay. Kakasuhan naman ng truck driver ng reckless imprudence resulting to damage to property and slight physical injury. Rhea? Alright, maraming salamat, Isay Reyes. At sa England naman sa linggo na magdiriwang ng kanilang first anniversary. Ang royal couple na sina Prince William, let's go! At Duchess Catherine, at tila gusto na yata magka-baby ng dalawa. Sa isang pagtitipon kasi para parangalan ang kanilang mga sundalo, naagaw ang atensyon ng royal couple ng isang bagong silang na sanggol. Si Duchess Catherine tuwang-tuwa sa 3-week-old na baby. Maya-maya pa si Prince William naman ang nahumaling sa baby at kinarga pa ito. Wow naman. Pinarangalan nila ang mga sundalo na nagsagawa ng fundraising para sa pagpapatayo ng bagong health center para sa mga sugatang sundalo. Ano kaya sinasabi ni Prince William? No? Kausapin niya yung baby o yung magulang? Ilang like. Gorgeous. Baby's gorgeous. Lalo kang mai-in-love sa kanya. Oo nga eh. Pa siyang bata. Very gentle. Kamukha nga niya yung baby, oh. Wow, controversial naman. Webirit na lang. Mga romantics, nag-iisip pwede na si Prince William maging ama. Ayan. Narito na ang mga balita.